Hi, good morning. I just woke up. It's 7:30 and I'm tearing up kasi ganito talaga ako pag nagising. Ako lang mag-isa ngayon sa bahay, guys, and I don't know if I'm gonna vlog this kasi matagal na ako hindi nag-post ng videos, but ako lang mag-isa kasi my dad and the rest of my family pumunta sila sa Kagwait kasi may team building doon kasi my stepmom works at BPI, and of course hindi ako sasama, guys. So I'm alone and I just woke up and I just thought that I should film how my day went for you guys. So first thing, CR muna tayo. I need to pee and let's see how this vlog goes. And me espresso, left down, left right, oh. Switch it up like Nintendo. So, magpapa-laundry tayo, guys. Guys, my uniform. Shit. Guys, we're done with our laundry bag. That's it. Oh shit. Oh my gosh. Nag-run out pa gid, guys. Nga ako guys sa diri sa balay. This is so frustrating and this is so sad. What the fuck? Hi guys. So, ayan, mayroon ng kuryente. Well, anyways, catch up lang tayo. I'm doing good. I lost a lot of weight. And mga 1 month or so darating na or babalik. My gosh. Henry, that's Henry. Kami lang dalawa dito sa bahay, guys. Henry. So, ayan, hindi pa nga nag-sink in sa akin na umalis siya and then ngayon babalik na siya. So, we are gonna be so busy sa wedding prep namin. Actually, ready na lahat, yung invitation, yung gift for our, ano pa nga yun, sa mga principal sponsors, yung ring namin, yung Pricana. I think yung hindi pa namin na-achieve, hindi pa namin nagawa is yung
hindi pa kami nakakuha ng marriage license kasi I think may cut-off yon. And which is yung Senomar, I think may 6 months expiry. So hindi pa namin yon nahikay in Bisaya. And hindi pa kami nakapag-prenup shoot. Sobrang simple lang na prenup shoot namin kasi maarte ako. Ayoko na arawan. So, I will take good care of my skin. Di ko gusto ma-hassle, guys. So, gusto ko yung simple photoshoot lang. Tapos yung mga 3 outfit changes lang. And then, hindi pa ako nakapag-fit ng aking gown. So, yun mga little things lang. I cannot believe na ikakasal na ako mga few months from now. And I think it's very important, guys, na ila-ilahon dyan ninyo ang inyong husband-to-be or bride-to-be. Especially in my case that I came from a broken family. So, importante gina siya. And before I met my future husband or my fiancé, before I met him, nanggaling din ako sa mga 4 failed relationships. Naka-4 na boyfriend ako. And I'm his first girlfriend ever. So, dun sa 4 na exes, after my last ex, yung toxic ex ko talaga, meron pa akong 4 MUs. So, na-broken hearted din ako dun sa additional 4 na ka-MU ko. Like, mga ka-chat-chat, ganun lang, kasi pandemic time yon. And before he met me, parang, wala na ko interest sa mga laki, guys. As in, di na ko ganahan mag-uyab-uyab. As in, yun, like, the first thing he did is nagpalit siya sa ako og Loxcent, and then I thought na siya girlfriend kay duha ka bottle man ihang gibay, and wala jud mi common friends at all, guys. And then after ato, like di jud ko interested sa iya, guys. And then katong na broken hearted ko sa ako ang ka-chat, pero jud ko na broken hearted ato nila tanan, guys. Mga lagyo po to sila, mga taga Cagayan, taga Vietnam, Thailand, ang isa taga Butuan. And then kana naging desperada kay ko makauyab, no, after sa akong toxic ex. Desperada ko makauyab, guys, kaya ko masugot niya siya ra ang malipay kay nagbuwag mi ato. It's because he cheated on me and he's still in denial. And babae sa babae gini nga storya, guys. Kabalo ko nga cheater man siyang dako. Well, I should not mention this right now, but just for your info lang, guys, ha. And kabalo jud ko, guys, nga nag-cheat dito siya sa ako, kanagi ko yung mga resibo tanan, screenshot and all. Well, anyways, mao na to siya. So after niya napay ko upat ka kay and poor jud ko na broken hearted adto nila tanan. And when it comes sa ako ang fiancé karon, guys, as in wala na jud, I have no love to give. Wala ko interest gyud sa pag-uyab and all. Wala ko interest sa mga laki. Pero siya, grabe kay siya ka porsigido gyud siya sa ako, guys. Nagpadala siya sa ako og bouquet of sunflowers kay gi-cheer up ko niya kay na broken hearted. He knows nga na broken hearted ko sa ako ang isa ka ka-chat nga katong taga Vietnam nga kuan teacher something. So ana ni ko sa ako ang fiancé na ay ra ko chat-chate kay dili wala ko interest sa mga laki karon. So nagpadala siya flower, guys, kay nganong gidamay daw nako siya nga wa daw siya labot. Wala ko niya gi-hurt, and then nganong gidamay daw nako siya ibis kay lahi nga laki ang nakasala sa ako, apo gidamay nako siya. So moto na siya cheer up. So to think gi-cheer up ko niya kay feeling down kay ko sa lalaki nga nagpasakit sa ako and yeah, and wala jud ko labad like karon, no, right now, guys, gi-process na ang divorce bill. Sang-ayon jud ko ana, guys, kay people change, and if bed of roses mo karon with all the butterflies, 10 years or few years from now after that sa inyong wedding, naman jud may ma-discover sa tao nang wala ninyo na-discover sa inyong pag-ila. So ako, sang-ayon yun ko anang divorce, guys, as in. And sa ako ang fiancé karon, guys, wa jud ko labad siya ever since wala jud ko ana niya gipasakitan, never jud ko ana niya gipahilak, guys. Like I am financially secured saya, emotionally secured ko saya. Like, for real, unsaon man ninyo ng mga laki nga kwartahan, if dili ninyo, like, unsaon ninyo ilang milyones, if dili nimo mapunit, diba? Like, kwartahan siya, pero iya lang, wala kay labot. Murag, anak bitaw, guys, like, yes, of course, tudloan ka niya unsaon pag-business, pag-grow, or whatsoever, pagiging independent woman, but lahi na jud pud ng naakay say sa iyang kwarta, guys. Like, sama doha sa ang relationship sa akong laki, wala mi nagsabot, guys, ha, pero siya gid mismo nag-ingon nga, of course,
Ako, my money is my money and his money is my money, which is very important, guys. Especially in my case nga ako, grabe ko kakuripot and grabe po ko katipid. Di siya mag-uus ako kanang kwarta niya, as in like literally. So maura to siya. So Disney princess ba ako, like wala jud ko gi-spend anything, but grabe na ko og tigom in case sa emergency, no. And I think yeah, the way my fiance treats me, he treats me like the way my fiance treated me, he treat me like a queen. He worship me, guys. As in, for me, importante gid kay nang mas mulabaw ang love sa lalaki sa imo kaysa sa imuhang love bitaw sa iya, ha. It's because masking bali-baliw na to, ang babae jud ang luoy sa relationship, and I will never dili na ko i-change ang standard. I will never change kung unsa ang standard bitaw para sa iya, ha. I will not settle sa bare minimum like what I did sa ako ang exes. Nag-settle jud ko sa bare minimum, guys. Like, ako jud for me nag-adjust sa iyang terms, tanan-tanan. And, fuck you na nagid ang mga tao bitaw, guys, nga kanang labi na sa family nga ikaw ang mag-adjust para ma-accept lang gid ka sa ilahang family. As in, like, grabe gid ako kaswerte sa akong fiancé nga accepted gid kay ko sa iyang family, guys. Kay sa ko ang mga exes pod, grabe po to akong experience sa ilahang family. Uy, kana mo settle na lang gid ka for the bare minimum. Kada imo lang ging dughan ng imo lang ging love ang imo because I love him, so ako mag-adjust na. Guys, wala na jud ko ana nga face sa ako ang life, guys. Like, kamo ang mag-adjust sa ako, guys. Because this is me, and hindi ako masamang tao, dili ko bastos, dili ko kanang I am very kind actually, so dili na ninyo mahalata sa akong face, but this super introvert person is so kind, and grabe jud kay ko mosabot, guys. Grabe jud kay ko mosabot kasi. But yeah, asan ko? Well, mao to siya. Pag-abot sa akong fiancé, swerte gid ko when it comes sa iyang family, and I love his family so much. And akong fiancé, love ko niya and love ko niya ako. Ang family and friends, the way siya mag-take care sa ako, he worship me, he is scared of me, and I think that is important. Your partner should be also scared of you. So, kapag siyang ako, I am crazy. Buang jud kay ko, guys. So, napukot pagka-demonyo o maglagot ko. Like, kung maglagot ko, mo antos ko, guys. Pero once gay maulit ko, good luck na lang jud. Kaya ako buutan jud ko kaayo, guys. Pero, oh my God, once ma-reach na ako ang limit, pasensyahay na lang gid ninyong tanan jud. Wag pakialam kung kailangan ko mo-block sa ako ang mama, sa akong family members, sa akong papa, tanan. Hingan ako nga level, like, wala ko pakialam kay ako. Aging priority ko ni sa akong peace of mind. And that's super important kay akong fiancé. Wala gid siya labad. Grabe gid ko niya kapinangga, guys. And gipray gid nako na siya after sa akong mga toxic ex and sa toxic MUs and all. So, i-pray lang gid na ninyo, guys. Kung maabot ra gid na siya. Hopefully dili mi mag-divorce, no. Pero feel nako, no, siya ra gid mag-address ang batasan, guys. Kay kuan gid ko, Disney princess nga independent, financially independent, and financially careful sa tanan gastuhonon. So, mano na siya, and I think I'm talking like 11 minutes straight, and ako po di ay branch manager. She wanted me nga himon kong officer sa bank, but I'm not yet ready, guys. Yeah, ako ang peace of mind, and mao na akong priority na makatulog kong tarong pagkagabi. More gid na siya. Sleep is so important. And if any of you think na if nasa inyo diha nag-think nga I have beef with you, guys, ako rin priority in life na I give 0 fucks, and akong priority is to get skinny, to have clear skin, and to have 8 hours of sleep. More na akong priority, and there's no space for any of you, guys, sa ako ang life, especially kay kasulunon ko og nay uban diha man luod nganong wala gi-invite. Wala ko'y labot sa inyong ma-feel kung malain mo nganong wala mo na ko gi-invite. And ang ako rin gi-ask sa inyo kay inyong pagsabot, guys. Grabe gid kanaging sa process sa pag plan sa wedding, naagi ng mga away-away towards your family or towards other people na uban anak man luod kay wala gi-invite. Wala ko'y labot. Mora jud na ako maingon. Wala ko'y labot kay wala ko nangayo sa inyo hang kwarta for our wedding. This is both our hard-earned money and support. I'm just asking for your understanding and support. More na siya. And this is just a one-day event. Ayaw kayo ninyo
ikuan sa inyong dughan nga nung wala mo na ako na-invite kay ako 150 packs times 530 per packs akong gibayad ana sa food. Ako na yung fiancé ang nagbayad. Ana siya guys, so please I ask for your pagsabot lang. Papakay ni sink in no na kaysa ako nga kasunod ako. Papakoy buot. Literally and have no plans on having kids. Okay, daghan pa mi gasto honon, we still have a dream house. And we still have a car to pay off. And yeah, gusto lang ko mag-travel. Like itong gi-post akong cousin, literally, if any of my relatives are asking for a grandchild, ang kumataragid sa inyo is souvenir from our travels. Mara na siya. So, I think, yeah, mag-search sa ako sa internet o anything, mga pegs na ko, guys. Hi guys, so this is my outfit and we're on our way sa pa-laundry and pupunta din akong church kasi may inquire ako regarding dun sa time ng wedding namin kasi 1 PM kasi yung na-book namin and we already have the invitations and ngayon sabi nila na parang uniform na daw na 2 PM daw lahat ng wedding and isang wedding lang yung ma-accommodate ng church every day, basta something ganon. So, ayan. Right now, we're on our way sa laundry. Kasi magpapa-laundry ako, guys. And, yep. Laundry first, and then we'll go sa church. And then after that, we will go sa SM. Kasi mag-grocery ako and wax. And then, we're gonna buy our lunch sa Big B's. And then we're gonna go home after. Sobrang init ngayon. Kahapon, grabe yung ulan kahapon, guys. And I'm sorry if on this part of the vlog, it will be shaky kasi shaky yung road. Yan lang, guys. I'll try my best to vlog my Saturday day off vlog. Saturday day off kaya yung ano ba yung title ng vlog ko for today? What I do sa aking day off vlog. Charot. Ay, nanakop na po ang mga LTO. Hopefully, di na kumapara nila, guys. What the fuck? Kamalas na nagyod. Kumaparahan kong LTO. The fuck? Hot, you guys. Charot. Wait a minute. Okay. I'm done, guys. Next, let's go sa church. So, guys, ayan. Nandito ako sa church kung saan kami ikakasal. And yes, na-change na ang among time sa among wedding. Instead of 1 PM, 2 PM na gid siya. And one wedding lang di ay sa afternoon ang pwede, guys. And the reason of that, it's because most of the time, ang mass daw, dili daw siya mag-end og 1 PM. So, if among wedding is 1 PM, grabe na siya ka-hectic sa pag-design pa and all. So, tama na dyan siya nga 2 PM at least napay time para mag-design and one wedding lang pod ang pwede sa afternoon. So, I'm glad nga na-book na namo to. And then next is no more opening and closing sa doors before mo rampa ang bride. It's because dapat daw ang blessing, dili daw i-close ang door kay para ang blessing is mo go inside, charot. And then, no more backdrop something.
and yung pina-arc, it's because daghan na daw na siya nga instances nga na nahulog ang backdrop and hapit daw na iduha ka bata nga naigo and mga accident. To avoid mga accident, kay kapila na gid daw ng mga accident anong mga backdrop and kanang mga arc. Like sa arc po daw, hapit paghulog daw sa arc, may gani nakarampa na daw ang flower girl. So oh my gosh, padili daw masadaan ang simbahan. So maura na siya guys, and okay naman ko ana mag-meeting pa mi sa Buds and Blossom. So yep, that's all guys, and let's go sa SM. Mag-take out ko chimichacha salad mo. Din ako wala na tong sour cream na dip. Ito lang. Nice. Wala na yung sa without serving. Actually, ang mga dressing na naman po man, nakaseparate lang. Pwede na wala na to. Sir, wala na yung sour cream. Balikan na. Balikan na. Thank you. So guys, ayan na yung ating lunch and tapos ako mag-grocery. Hindi ako makapag-film because I'm rushing. And right now, pauwi na tayo. Let us go home kasi si Henry lang mag-isa doon. And I'm gonna pick up my laundry pala guys. Yep. Hi guys, so for lunch we're having chimichacha salad from Big B's. This is my favorite salad guys, as you guys can see. Oh my god! I'm so excited. Buko juice and ice. My gosh. Oh my god. As much as possible guys, mainom jud ko og buko juice. So let's Busog na ni? Ha? Busog na ni ha? Busog na.